Manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Noon, kami po ay mga miserableng makasalanan ay patungo sa walang hanggang pagturusa. Ngunit, kayo po ay pumarito sa sanibutan upang pasanin ang cross sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo sa cross. Ang lahat ng aming kasalanan ay tinubos na pala sa pangitan ng inyong banal na dugo na dumanak sa cross. Kaysa matinding parusa at pagturusa para sa aming kaligtasan, kayo po ay nagtitiis. Kaya po dahil sa inyong pagtsatsaga, ang pagtitiis tungo sa amin at awa, kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat kami palagi sa inyo, sa inyong lahat ng biyaya at inyong pag-ibig tungo sa amin. Kaya po, pakisamahan niyo po kami upang lumago kami ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng aming nalalabing pamumuhay. Kami pa ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong dakilang kapangyarihan at inyong katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malalaman po namin na inyong ikalawang pagbabalik ay nalalapit na, kaya po tulungan niyo po kami upang ibahagi ng inyong ebanghelyo para sa inyong kaluwalhatian upang iligtas ang mga kaluluwa na mahalaga sa palibot namin. Gabayan niyo po kami upang hindi namin sayangin yung mga mahalagang oras o chance na ipinakaloob ninyo sa amin upang luwalhatin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng aming buhay at upang iligtas ang mga kaluluwa na minamahal po namin at ninyo sa pamamagitan ng aming nalalaming panahon. Ito pang pasimula hanggang sa wakas, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa oras na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay po. Buksan po natin ang Biblia, Santiago chapter 1. Santiago chapter 1 verse 16. Sa Bagong Tipan po. Pagkatapos ng Hebreo, Santiago, bago ang unang Pedro, Santiago chapter 1 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ayaw ka mo palimbong, minamahal kong mga iksoon. Okay, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, magkaroon kami ng pagtitipon ngayon araw kaysa hindi maganda po yung klima. Ngunit, mas mahalaga po ang ating pagtitipon kasama ng Diyos kaysa lahat. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon na ito.
kaysa dati sa pandemic, yung mga kapatiran na naligtas na pagkatapos ng pandemic, hindi nyo alam kung ano ang ginagawa namin sa gitna ng pandemic. Sa panahon ng pandemic, ako naman po nasa Bicor, pero dahil sa pandemic, yung halos lahat ng church huminto na sa kanilang pagtitipon, sa iba. Pero kami naman po ay nagpatuloy sa ministry upang ibagi ng ebanghelyo ng mas maigi. Kaya po sa buong Pilipinas, mas maraming kaluluwa ay naligtas sa panahon ng pandemic. Kaya po, kaya sa anumang sitwasyon, yung mga tunay na ligtas ay napapatuloy po sa kanilang Kristiyanong pamumuhay, buhay Kristiyano, dahil naunahan po nila ang tunay na pag-ibig at biyaya ng Diyos na hindi kaya nilang pinababayaan. Kaya po, ngayon po, masyadong malalapit na po ang pagdating ng Panginoon Jesus. Nakikita natin yung maraming mga tanda ng katapusan ng panahon sa palibot po namin. Kaya po lalong-lalo na dapat natin palakasin yung ating sarili upang luwalhatin ang Panginoon sa pamamagitan ng aming buhay. Hindi madali po ang Kristiyanong pamumuhay, ngunit umaasa po tayo sa Panginoon dahil walang imposible sa Diyos. Tama po ba? Kaya ito pa ay espiritu or nagira laban kay Satanas, pero ang Panginoon Jesus dumaing na po sa gira na ito. Kaya kung darating ang Panginoon Jesus, lahat ng mga masasamang bagay sa mundong ito ay hahatulan niya. Hahatulan ng Diyos ang lahat ng masasamang bagay sa mundong ito. Yun po ang katapusan ng kasaysayan ng tao. Na puspos ng kasalanan. Kaya bilang naunang ligtas, bilang tao o naligtas na nakaunawa kung ano ang katotohanan, so iwasan po natin ang pagsayangin ng ating oras na natitira na konti para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, sinabi ng Bible, tayo po ay sundalo ng Panginoon Jesus. Kung ligtas na po tayo pa ay sundalo ng Panginoon Jesus. Ano pa ang purpose ng gira na ito? Yung purpose ng gira, una sa lahat, para sa kaluwalhatian ng Diyos, ating tagapagligtas. Kung ganon, paano? Sa detalyadong paraan, sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga kaluluwa sa palibot namin para sa kanyang kaluwalhatian. Siyempre, ito po ay ministry ng mga ligtas na. Paminsan, narinig ko po na yung kaligtasan nyo po ay hindi pa malinaw daw. Kung ganon, siyempre, ito po ay pinaka-importante sa inyo, para sa inyong sarili. Dapat, unahin nyo po ang problemang ito, ang pag-ayos ng problemang ito. Yung kaligtasan, no? Kung darating ang Panginoon Jesus, ano pang mangyari po? May kukunin, may iwan. Logically, practically, kahit umattend kayo sa church ng 100% na walang absent,
Kung hindi pa kayo ligtas, iwan niya, no? Tama po ba? Tama po. Dapat maunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos dahil ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. Puso. Kaya importante sa harapan ng Diyos ay puso natin, no? Kaya dapat klaro po yung ating kaligtasan sa ating puso. Okay. Tapos, kung ligtas na po tayo, bilang naunang ligtas, dapat tayo pa'y lumago ng mabuti, spiritual, bago ang kanyang pagdating. Kaya kung ligtas na po tayo pa'y spiritually, bagong silang sanggol. May ilang kapatid ang nagtanong ako sa amin na, sana bukas gusto kong papasok sa langit. Bukas na lang daw, ligtas na naman ako. Mahirap yung buhay dito. Bukas, mag-asawa kami, ligtas na, sabay-sabay kami sa langit. Panginoon, kunin mo ako, kunin mo kami. Maganda po kung gano'n? Anong papasok sa langit kung bukas na? Kung bukas po, kukunin ng Diyos, mga ligtas na bago, anong klaseng espiritu ay papasok sa langit? Sanggol po, sanggol. Sanggol. Gusto nyo ba ito? Siyempre, hindi ito gusto nyo. Pumasok na ako sa langit, ay masaya, pero sanggol pala ako. Siyempre, hindi po dapat ganon. Tama po? Kaya, para tayo po ay lumago, meron pong mga panahon na ibinigay ng Diyos. Ito din po ang chance para tayo po ay lumago. Para tayo po ay nagbago. Okay po? Para hindi po tayo nahihiya sa langit ng masyado. Okay po? Naintindihan po? Kaya, ito pang panahon ng buhay Kristyano. Okay? Naintindihan po? Kaya, huwag niyong sayangin yung pamumuhay Kristyano dahil ito pa ay malaking chance para magkaroon tayo ng kaluwalhatian sa langit. Para yung itsura natin ay maluwalhati bilang anak ng Diyos sa langit, no? Kaya dito po tayo sa sanlibutan pansamantala. Kaya meron pong purpose na ganito. Tapos, upang iligtas ang ibang kaluluwa. Upang iligtas ang ibang kaluluwa na hindi pa ligtas, para sila din po ay maligtas, katulad natin, sa loob ng mga family, relatives, magkamag-anak, kaibigan, lahat. Para ligtas din po sila, para sama-sama tayo sa langit. Okay? So kaya, upang iligtas ang ibang kaluluwa, ano po ang kailangan po? Time po, oras. Time. Okay. Kaya, binigyan tayo ng Diyos ng oras na ito. Mga ilang oras. Hindi po ito matagal. Tama po ba? Tama lang po yun. Tama lang. Kaya tsaga-tsaga na lang po tayo. Yung buhay natin sa mundo ito, hindi matagal. No? Basta darating ang katapusan. Kaya po, huwag nating sayangin yung oras na ito, chance na ito, para sa mahalagang bagay sa ating buhay, para sa ating buhay sa langit, para sa yung mga kaluluwa na minamahal po natin sa palibot natin. Kaya ng Panginoon Jesus, kung dapat mahalin natin ang mga kaluluwa sa palibot natin, yun pa ang ginawa ng Panginoon Jesus para sa atin. Dati tayo pong lahat ay makasalanan. Tama po? Tama po? Dati, yung mga kasalanan natin na nagawa natin, marami po ba konti? Marami. Yung kasalanan natin na nagawa, lahat masama. Masama po ba o hindi? Masama po. Masama. Pero iniligtas tayo ng Diyos. Bakit po? Dahil ang Diyos ay mabuti. God is good. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay awa ng Diyos.
Kaya po tayo pa ay naligtas. Tama po? Kaya bilang naunang ligtas, bilang anak ng Diyos, dapat sundan natin ang kanyang pamumuhay tungo sa ibang kaluluwa. Okay. So, ito pa ang ginawa ng ating Panginoon, ating Diyos. Kaya tayo naman anak ng Diyos, kaya bilang anak ng Diyos, dapat meron po tayong parehong isip, parehong puso, gagaya ng Panginoon Jesus. Dapat umiibig tayo sa ibang kaluluwa. Dapat meron po tayong awa sa ibang kaluluwa. No? Okay po. Kung nakikita nyo po yung mga ibang kaluluwa sa palibot natin, ano po ang pakiramdam nyo? Kung punta tayo sa Gaisano, daming tao, ano? Daming tao po. No? Sa umaga, daming tao, ano? Motor, ano-ano. Kung nakikita nyo yung mga kaluluwa sa marami, anong pakiramdam nyo? Uy, dami na. Ganun po. Dami. Ay, pangit. Oh, guwapo. Ganun po. Anong pakiramdam nyo po? Kawa. Dami pala, hindi paligtas. Dami pala, hindi paligtas. Kaya kung mission team po ay bumisita sa Pilipinas, yung sinabi nila, siguro hindi nyo naintindihan naman yung Korean, yung sinabi nila, daming tao. Sabi nila, daming bata. Daming tao. Sabi nila, dami daw yung bata, dami daw yung tao. Kahit saan madami. Anong ibig sabihin niya? Ay, marami pala yung hindi paligtas dito. Sa Korea naman po, yung, hindi ko alam, yun din tanda ng katapusan ng panahon, unti-unti nawawala yung mga bata. Mga anak nila, isa lang, ayaw daw ng maraming bata. Paminsan, ayaw nila asawa, single na lang daw, enjoy na lang daw. Kaya po, pagkatapos ng 10 years, kalahati lang daw natitira sa Korea. No? Dati, dami, yung bata namin, dami. Kaya morning, afternoon, evening, may 3 session, 3 batch sa school kasi kulang yung classroom. Yung isang classroom, 70 kami, 70. Morning 70, hapon 70, gabi 70, punong-puno na. Ngayon, wala po. Ngayon, sarado na yung school. Sinasara nila yung school kasi wala daw yung bata. Malaki ang gusali, walang tao. Kasi, padami yung mga kasalanan sa doon. Kaya po, dito sa Pilipinas, maraming kaluluwa. Kawa naman. Tama po? Kaya binigyan tayo ng Diyos ng chance upang iligtas kahit isang kaluluwa, 2, 3. Ano po? Naintindihan po? Kaya may summary tree tayo. Kahit summary tree, record it pa, may tablet pa. Maraming paraan na inianda natin. Kaya kung gusto nyo, maraming merienda, Kung gusto nyo, maraming paraan. Okay, maraming paraan upang iligtas ang kaluluwa. Okay po? Kaya ito po ay gira. Sino pang ating kaaway? So, Jesus. Dumaik siya sa sanibutan na ito. Sino pang ating kaaway? Saan niya lagay? Dito tayo. Sino pang ating kaaway? Sino po? Sino pang ating kaaway? Inyong kaaway? Asawa po. Sino pang inyong kaaway? Ha? Satanas. Kaya may gira tayo. May gira tayo. Ito, iglesia. Katawan ni Kristo. Nandito po ang Panginoon Jesus. Siya pang ulo ng katawan ni Kristo. May gira na po tayo. Kaya para makapaglaban tayo sa mga kaaway kaysa sanibutan, ano pa ang kailangan po? Una, kailangan natin, yung informasyon tungkol sa kaaway. Informasyon. Ukraine tsaka Russia, magkaroon sila ng gira ngayon. Tama po?
Ukraine, mahina naman yung Ukraine sa totoo lang. Mahinang bansa kumpara sa Russia, no? Pero tuloy-tuloy pa yung gera. Bakit po? Dahil sa maraming information galing sa Amerika mula sa satellite. Yung satellite po, alam niyo po ba yung satellite? Yung satellite, ha? Sa ito ang mundo natin. Tapos may satellite. Ano po? Yung Russia. Ito Ukraine naman. Saan sila ngayon? Kaya bubumbayin naman nila kung saan. Kasi may information ng eksakto mula sa satellite, may GPS information kung saan daw sila yung ngayon. Kaya dahil sa yung information mula sa Amerika, binubumba nila ng kaagad yung mga Rusyano, kung mga sundalo, kung saan, alam nila kung saan sila ngayon, kaagad. Naintindihan po? Kaya information ang importante. Okay? Kang ngayon, nandito po yung Holy Spirit. Tama po ba? Nandito po, Holy Spirit. Bakit po? Sabi ng Biblia, naroon ako sa gitna nila. Okay po? Kung nandito po yung Holy Spirit, dapat ano pang unang step? Buksan yung mata. Okay po? Buksan yung mata. Bukas na lang po yung mata, no? Bukas po. Tapos, ano po ang pagkanan ni Satanas? Kung may Bible seminar, ginagawa nilang lahat para hindi sila makinig ng salita ng Diyos ng maayos. Kaya maraming mga alalahanin. Yung katawan nila dito sa church, sa abang Bible seminar, pero yung isip niya doon sa ibang lugar. Tapos paminsan, ganito sila kahit sa Bible seminar. Kaya yung mata, isip nila, saan po yun? Dito. Yung katawan lang dito. Yung puso, isip na lang sa smartphone, sa ibang bansa na, sa ibang lugar na, no, sa ibang tao. Hindi sa Diyos. Tama po ba? Yung paminsan, nakita ko mga kapatiran na kahit sa loob ng church building, dito sila. Mga ibang sister dito, ibang brother dito. Walang conversation. Dito sila. Kaya kailangan natin i-control yung ating sarili, no? Dati wala po kaming smartphone. Kahit wala po kaming smartphone, walang problema sa aming buhay dati, no? Tama po. Ito additional gadget lang. Huwag tayong masyadong umaasa o nanatili sa smartphone. Pakikinig ng salita ng Diyos. Okay po, naintindihan po. Yun po ang tanda ng sandata ng Diyos. Sandata ng Diyos. Kung ganon, ano pang sandata ni Satanas? Kaya kailangan natin mangingat para sa ating sarili. So, ano po kaya ang sandata ni Satanas? Unsa kahangiyang armas? Ano pang sandata ni Satanas? Alam niyo po? Ano po ang sandata? Armor ni Satanas. Meron pa bang Satanas o wala? Meron. Saan siya ngayon? Kay saan? Sa sanibutan? Sa inyong barangay, meron pong Satanas o wala? Meron po. Sino-sino? Hindi po, yung hindi tao. Yung Satanas, hindi tao. Espiritu siya. Meron pong Satanas na nakikilos sa mga tao, syempre. Pero, espiritu siya. Ano po ang sandata niya? Ano ang ginagamit niya para lumaban sa atin? Lumaban sa Panginoon? Ano po? Ano po? Ano? Ano po? Bisyo? Bisyo? Pwede.
Ano po? Ha? Magkamundong bagay. Isip. Puso. Ano pa? Ha? Ano po? Ha? Ano daw po? Ano po? Ay, kabataan, alam niyo yata, ano po yung tanda ta? Salita niya? Salita ni Jesus din, ginagamit niya. Oo. Sige, tama po. Sa maling paraan. Maling paraan. Nang tinutukso ni Satanas si Jesus, ginagamit niya ang salita ng Diyos doon sa Deuteronomy. No? Pero sa maling paraan. Tama po, maling paraan. Kaya, generally speaking, ano po, yung ginagamit niya ay ito po. Sa Bisaya, ano po yun? Baka. Okay. Yung pang ginagamit niya. Lie. Kaya, sabi ng Biblia, siya po ang father of lies. Ama ng kasinungalingan. Sino po? Si Satanas. Kaya po, kung lumaban siya sa Diyos, siyempre natatalo siya kaagad. Tama po ba? Kasi mas makapangyarihan ang Diyos. Kung ginagamit niya, yung gagamitin niya, yung kanyang puwersa, ay ko malayo. Parang sa harapan ng Diyos, siya naman parang langaw lang. Walang kwenta yung puwersa niya. No? Tama po? Kaya anong ginagamit niya? Ay ito, lie. Ano po? So doon sa Chijimisan, doon sa Marites, no? Yan. So ibibigay niya yung mga iba't ibang idea. Ay, ganun po ba? Ganun pala. Iba-ibang isip. Kunwari po, sample lang. Kaya kanina, puso, isip. Bakit ito patay na? Kaya Kaikan chapter 4, verse 23. Kaikan chapter 4, verse 23. Kaikan chapter 4, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang inyong puso ay buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito ay dumadaloy ng bukal ng buhay. Ingatan nyo po ang, keep your heart with all diligence. Or diligence. It is the wellspring of life. Guard your heart. Guard your heart. Kaya, doon sa paraiso, ano pa ang ginawa ni Satanas? Sa pangitan ng kanyang salita, umatek po siya sa puso ni Eva. Tiyak na hindi kayo mamamatay. Okay na yan. Masarap naman ito. Kain muna. Subukan mo. Bakit hindi? Subukan mo. Kaya huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Ayaw ka mo palimbong. Huwag kayong padaya. So kaya, ngayon, sa loob ng puso ng maraming tao, meron pong giyera na hindi nakikita. Kaya, bakit meron pong giyera na nakikita sa pagitan ng Russia at Ukraine? Sa totoo lang, ito po ang giyera sa pagitan ng kanilang isip. Isip ni Putin, isip ni Zelensky, makaiba naman yung isip nila. Kaya ito pa ang giyera na
nagsimula mula sa kanilang puso. Sino ang nagbigay ng ganitong masamang isip? Satanas. Okay po. Kaya yung mga hindi ligtas, hindi kaya nilang labanan si Satanas kasi walang katotohanan sa kanilang puso. Kaya hindi kaya nilang labanan si Satanas. Okay po, naintindihan po. Kaya ano po ang sandata ni Satanas? Ano po? Sino po ang inyong kaaway? Satanas. Kaya gusto nyo bang lumaban kay Satanas? Gusto po? Kung ganon, ano po ang sandata ni Satanas? Kasinungalingan. So, yung kasinungalingan ay inilagay ni Satanas sa loob ng ating puso, yung pang nagiging masamang isip o maling isip. Okay po, naintindihan po? Naintindihan po? Kaya itinanim ni Satanas yung maraming mga iba't ibang maling isip sa ating buhay, sa buong buhay, mula pa ng bata pa tayo hanggang ngayon. Okay po? Naintindihan po? Kaya maraming maling isip. Paano ito natin tanggalin? Kung sa bukid, kung tayo po ay farmer, kung ganon, sa bukid po, maraming damo. Ano po ang kailangan natin gawin? Kailangan alisin po, ayusin. Para makaroon tayo ng mga mabuting resulta o prutas sa ating buhay, una kailangan natin, ayusin yung mga maling isip, mga damo sa ating puso isip. Tama po? Naintindihan po? Kaya paano po? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay po, naintindihan po? Naintindihan po? Kayong mga hindi ligtas, mabubuhay sila sa loob ng mga maling isip na itinanim ni Satanas sa pamagitan ng kanyang bibig. Okay? Ay, pagod ka. Pagod naman, kapoy. Pahinga ka na lang muna. Basta nandito naman kayo, no? Pahinga muna. Sige po. Ay, tapos na. Okay, lunchtime. Bye-bye, brother, sister. Ano po? Sinasabi niya sa ating puso. Meron pong ganitong kapangyarihan sa kanya. Kaya kung nakikita natin mga anumang bagay, biglang pumasok yung mga isip sa atin. Kaya inisip natin, sa English po, meron pong dalawang expression tungkol sa thinking. I think. So, ibig sabihin, yung subject po ay ako. Meron pong ganito, it think. Hindi nila alam kung ano, pero siya mismo nagbigay ng isip sa akin. Kaya meron pong dalawang expression sa English. It thinks. So more on mga philosopher, more on mga doctor, ito ang ginagamit nila. Ayon sa experiment nila. Kaya bago sila mag-isip, meron pong dumating daw sa kanilang utak. Meron pong dumating daw sa kanilang utak bago sila nag-isip. Kaya po, sinabi ng Bible na palagi, gaya ng Bible verse na ito, ingatan mo ang inyong puso. Ingatan mo ang inyong puso. Bakit po? Kasi meron pong kaaway natin na a-attack sa ating puso sa pangitan ng maling isip. Gaya ng Iscariot Judah, chapter 13, verse 2, nang oras ng hapunan, inilagay ng Diablo sa puso ni Judah Iscariot, ang anak ni Simon, na ipagkanulo siya. Ebanghelyo ni Juan, chapter 13, verse 2,
So dito sa English po, the devil already put it into the heart of Judah Iscariot. Yung most simple English naman po, naintindihan nyo naman, English, tama po, put, ilagay, it into the heart. So sa loob ng puso. To betray Jesus Christ, na ipakanulo siya. Okay po? Kayong smartphone po, maraming mga iba't ibang isip pumapasok nang tumitingin tayo sa kaya loading po ito, loading, palaging loading. Masyadong loading po. Kaya napapagod tayo yung ating utak ng madali, sabi nila. Kasi daming mga sa may 6 oras. Dati wala pong ganyan. Kaya po, kailangan natin suriin yung ating isip, puso ng palagi. Dapat tayo pa laging mangingat. Paano po? Una, kailangan natin suriin yung ating isip, puso sa pangitan ng salita ng Diyos, katotohanan. Okay? Kaya hindi kaya natin itigil ang ginawa ni Satanas ng perpekto. So yung paraan natin, kung dumating na yung mga isip, kailangan natin suriin. Guard po, guard. Guard po, guard. Kaya kung meron pong mga facilities, mga hotel, mga bangko, mga mga gusali na ganito, may bisita, May bisita po. Kung may bisita, lahat ng bisita tatanggapin nyo? Hindi naman. Kailangan screening. Sino po ito? Sino pa ang in charge sa screening? Guard po, guard. Kung dumating na ang bisita, sino po? Bakit po? Anong purpose nyo? ID po. Tama po ba? Kung hindi po ito karapat-dapat sa kanyang facility, hintay na lang po kayo dito o tatawagin ko na lang. Ay, pasensya na po, hindi kayo papasok dito, hindi kayo makapasok dito, hindi po kayo allowed. Kasi wala kayong ID. Naintindihan po? Yung empleyado lang kayang pumasok. Hindi kayo empleyado pala. Okay po, naintindihan po? So, kailangan natin suriin yung mga bisita sa ating puso. Okay po? Paano po? Sa pangitan ng salita ng Diyos. Okay po? Naintindihan po? Kaya noon pa na pumasok ang maraming mga iba't-ibang isip bago tayo naligtas. Okay? Naintindihan po? Bago tayo naligtas. Kaya, pagkatapos tayo po ay naligtas, paminsan nalilito po tayo kahit ligtas na po tayo. Bakit po? Kasi meron pong dating mga itinanim ni Satanas sa ating puso. Kailangan pong itong ayusin sa pangitan ng patuloy na yung Kristiyanong pamumuhay. Okay? Naintindihan po? Paminsan ito pa ay nagiging bigat tao sa ating buhay Kristiyano. Okay? Buhay Kristiyano. Kaya huwag kayong pataya, mga minamahal kong kapatid. Huwag kayong pataya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Doon sa unang Korinto chapter 15, verse 33, ayaw ka mo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Mga masamang kasamaan, ang daotang mga kauban. So iwasan na lang yung mga masamang kaibigan. Sino pang masamang kaibigan?
Ano po? Satanas, syempre. Ano po? Tapos, yung mga hindi ligtas. Yung mga hindi ligtas. Bakit po sila masama? Kasi hindi pa sila ligtas, hindi pa sila nagsisi. No? Naintindihan po? Kaya sa kanila, sa atin naman ito ay kasalanan, pero sa kanila hindi na ito kasalanan. Ay, konti lang naman, pasyat lang naman, konting alat, okay. Okay na. So, birthdayan naman, konting alak, okay. Sabi ni Satanas sa inyo ng direkta. Sinabi ng yung kaibigan nyo, yung mga kamag-anak nyo, mga kahit paminsan anak pa, hindi ligtas basta, no? Okay ra, okay. Paminsan lang naman. Tama po? Paminsan lang naman. Okay ra. Okay po ba ito o hindi? Hindi po ito okay. Sa kanila okay, pero sa atin hindi okay. Ano po? Konting shot, alak, okay po ba hindi? Hindi po. Yung pang kasinungalingan ni Satanas. Okay lang uminom ng kaunti. Okay lang. Kaunti lang naman. Wala namang masama kung konti lang. Konti lang alak, konti lang naman. Konti lang. Kay Efeso chapter 5, verse 18, Efeso chapter 5, verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong magpakalasing sa alak. Ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Okay. Dati, lasinggero ako. Iwasan na lang yung maraming inom. Pero paminsan, hindi kaya kong iwasan ng konti. Okay ba ito? Hindi. Hindi po. Hindi. Hindi po okay. Ay, may meeting, may outing kami sa trabaho. Paano ito tanggihan lahat? Konti na lang. Para pasensya na lang, konti. Kung sasabihin ko, wag na, ayaw ko na, nagagalit sila. Iwasan natin yung mga gulo. Sige, konti na lang. Ay, very good. Very good. Birthday nyo naman. Birthday nyo naman, hindi kayo uminom. Bakit tinatawa kami kung ganon? Tinatawa nyo kami. No? Tama po ba yung mali? Dati po mga ilang kapatiran, makaroon sila ng birthdayhan sa church. Pastor, ano po? Kahapon birthday, bukas birthday ko po. Pwede kayong birthday party dito sa church kasama ng kapatiran po. Ay, sige. Yung lunch po, kami na lang bahala ngayon araw. Ay, sige po. Very good. May alak po ba doon? Siyempre wala. Ay, konti lang naman. Ano po ito? Kasinungalingan. Sabi ng Biblia, huwag kayong magpakalasing sa alak. Ito ay labis na kahalay. Kunti, mapuno kayo ng Espiritu. Kaikan chapter 23, verse 31 hanggang 32 po. Kaikan chapter 23, verse 31 hanggang 32. Chapter 23, Kaikan.
3 to 1, huwag kang tumingin sa alak kapag ito ay mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa. Maayos na bumababa. Sa huli, parang ahas itong kumakagad. Ulupong na tumutuklaw ang katulad. Ahas tao, ahas. Ano po yung alak? Sino ang gumagawa ng alak? Ahas. Sino po? Satanas. Dahil sa alak, maraming pamilya ay nasira. Dahil sa alak, maraming tao ay namatay, napakamatay. Dahil sa alak, maraming tao nahulog sa impyerno. Dahil sa alak, sino ang pupunta sa langit? Wala naman. Kaya, siyempre, hindi po ito mabuti para sa ating kalusugan. Kung mabuti po ito para sa ating kalusugan, uminom kayo ng alak araw-araw. Okay po? Inom ka ng alak araw-araw. Umaga, hapon, gabi. Kaya iwasan na lang po yung alak kahit konti. Pangit tingnan talaga. Ay, born again daw sila. Ay, lasing pala. Patay. No? Lahat patay. Dahil sa inyo, sila pupunta sa impyerno. Ikaw lang pupunta sa langit. Okay ba ba ito sa inyo? Kayong pang sandata ni Satanas, okay lang. Okay ra kung konti lang. Okay ra. Pwede ra. Moinom mong gamay. Basta gamay lang okay ra. Sabi niya, gamay lang daw. Bakit po? Kasi kahit gamay lang, delikado na. Okay? Lason. Kailan yung uminom ng maraming lason para mamamatay po tayo? Kahit konti lang. Mamamatay tayo. Tama po ba? Naintindihan po? Ay, konti lang naman. Kaya nyo po. Kayang-kaya nyo. Kayong pang kasinungaling ni Satanas. Tama po? Kasinungalingan. Dapat tanggihan. Dapat natin tanggihan yung kasinungalingan. Kaya po, paminsan, syempre, nahirapan po sila kung naka-addict na po sila sa alak, naka-addict na. Kung nahirapan po sila. Pero, kahit ganon, kung ito pa ay mabuti talaga para sa atin, kailangan talaga, ayusin. Kung naunan po natin, hindi po ito mabuti, ito pa ay masama pa para sa atin, para sa Panginoon. Kaysa anong paraan, dapat tanggalin ang mga bagay na ito. Tama po? Tapos, karaniwang kasinungalingan naman po, walang Diyos. Nasaan ang Diyos? Nakita niyo po ba ang Diyos? Holy Spirit. Nasaan yung Holy Spirit? Nakita niyo po ba? Walang Holy Spirit. Walang Diyos. Kaya po, maraming mga ebidensya naman po na ang Diyos ay talagang buhay. Kaya awit chapter 14, verse 1. Awit chapter 14, verse 1. Awit chapter 14, verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Okay. Sinasabi ng hangar sa kanyang puso, walang Diyos. Walang Diyos. Kaya ang Diyos ay tumitingin sa atin. No? Ngayon, tama po ba? Kaya anong sinabi ni Satanas? Walang Diyos. Walang Diyos. Wala siya. Busy siya. Hindi po siya na interesado sa inyo.
Walang Diyos. Ang Panginoon Jesus ay pinako sa cross para sa ating pong lahat. Kaya ano pang pananampalataya? Dapat meron po tayong connection sa ating sariling connection sa Panginoon. Okay? Ating sariling, ganon daw. Kung ganito lang, logic lang ito. Ano pang pananampalataya? Nang si Jesus ay pinako sa cross, namatay din po siya para sa akin. Yung pang pananampalataya. Tama po? Naintindihan po? Siya po ay namatay para sa inyo din po lahat. Tama po ba? Tama po ba? Hindi. Tama po? Tama po ba? Kaya, personal na connection, yung pang pananampalataya. Para sa akin din, siya po ay namatay sa cross. Umibig siya sa akin. Kaya, walang Diyos. Ito pang general, kasinungalingan. Sa huli naman, sa susunod naman, para sa mga ligtas, hindi siya umibig sa iyo. Hindi siya interesado sa inyo. Kaya, naging malamig yung ating puso tungo sa Diyos. Kaya mga tunay na ligtas, siyempre, naniniwala sila na may Diyos. Pero mabubuhay sila sa mundong ito, tarang walang Diyos. Araw-araw, parang walang Diyos. Kung ligtas na po tayo, dapat naging iba na po yung ating isip buhay. Pero paminsan, salamat sa Panginoon. Klaro yung kaligtasan. Pero yung pamumuhay naman, inuulit nila ang dating pamumuhay. Siyempre po, sanay po tayo sa dating pamumuhay. No? Sanay po tayo sa dating pamumuhay. Kasi ganon naman tayo dati. Pero kung ligtas na po tayo, alam po natin kung ano ang katotohanan, tapabaguhin natin yung ating buhay. Alinsunod sa ating pag-unawa. Kaya, paminsan may takot sila sa mga tao, mga tingin ng mga ibang tao, bakit naging iba na kayo? Naging pastor na kayo? Ano ba? Nagtatanong sila, nagbibiro sila, siyempre, hindi pa sila ligtas, ganon sila, no? Mabuti ligtas na po tayo, kaya, bakit tayo mismo damay sa mga ganitong hangar na bagay? Sabi nila, walang Diyos. Sinasabi ng pusong hangar, walang Diyos. Nasaan ang Diyos? Bakit balik-balik kayo sa church? Bakit balik-balik kayo sa Bible? Tama na. Walang Diyos. Sinabi ng pusong hangar. Pusong hangar. Kaya, meron silang anyo ng kabalanan. Ngunit tinatanggihan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Meron pong mga tao sa palibutan, marami. Meron silang anyo ng kabanalan. Kung darating na mga Holy Week, bigla silang banner. Kung sa church na, mukhang silang banner. Pagkatapos ng church, inuman naman. Pagkatapos ng church, sugal lang naman. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Lumayo ka sa mga ganitong hangar. Lumayo ka, sabi ng Diyos. Sabi ng ating Ama, lumayo ka anak sa mga ganitong tao. Sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 5. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 5. Na may anyo ng kabalanan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka sa mga ganitong hangar, ganitong tao. Marami po sila. Sa halip, sinasamba nila si Satanas. Alam niyo po ba, meron pong Satan Church doon sa Amerika. Meron pong Satan Church. Sinasamba nila yung liburto na kambing na may paa mo, ganon.
ito mas makapangyarihan daw sa Diyos. So kaya meron pong Satan Church. Yung mga heavy metal groups, heavy metal, yung mga rock and roll, heavy metal, ano po yung music po. Paminsan yung nilalaman nila sa yung mga kwento nila sa heavy metal music ay tungkol sa mga pagsamba sa mga kay Satanas. Iwasan natin yung ganitong music. Masamang music po yun. Masamang music, yung heavy metal. Dati nasa Bicol ako, nakita ko po isang grupo na sumali sa mga heavy metal group. Yung itsura nila parang Satanas, demonyo, mga iba-ibang mga parang yung decoration nila, masama ang decoration nila. Mga kabataan naman, parang maganda ito. Kasinungalingan po ito, kasinungalingan. Alam niyo po, heavy metal music? No? Alam niyo po? Hindi alam. Mga lola, lolo, hindi alam. Yung kabataan, alam niyo po? Yung kapatiran, hindi alam. Okay. Okay po. Iwasan na lang po yung ganito. Kaya, kung ligtas na po tayo, syempre, alam po natin na ang Diyos ay talagang buhay. Pero, kung alam po natin, totoo ang Diyos, dapat mabuhay tayo kasama ng Diyos. Okay? Tama po ba? Pero kung mabubuhay tayo na walang Diyos sa ating buhay, paano natin luwahatiin ang Panginoon? Paano tayo lumago sa ating pananampalataya? Paano natin iligtas ang ibang kaluluwa? Tapos, meron pong ganitong kasinungaling din po, hindi maganda daw ang gumagawa ng mga bagay. Labak sa kalooban. Mas mabuti daw nang gawin ito kung bukal sa loob lang, bukal sa puso, bukal ng loob lang. Dili maayo kung buhaton nato ang usa ka butang mga nga wala ta sa tinuod gusto. Mas maayo kung buhaton nato kung tibuok kasing-kasing. Tama ba yan? Mukhang itong tama, pero mali po ito sa Bible. Unang Korinto chapter 9 verse 25. Ang bawang makikipaglaban sa mga palaro ay napipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Napipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Sa lahat. Ginagawa nila yon upang sila makatanggap ng isang korona na may pakasira. Ngunit tayo ay walang pakasira. Kaya kayo'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan, hindi ako sumusuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin, ngunit sinusupil ko ang ating katawan. Ginawang itong alipin. Alipin naman, kahit gusto niya, kahit ayaw niya, ano pang alipin? Dapat sundin yung pangalipin. Upang pagkatapos ng makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil, sinusupil ko ang aking katawan. Kaya po, sa loob natin, so, sino pang ating kaaway? Kanina, Satanas. Meron pong iba. Ano pang ating kaaway? Satanas. Tapos, meron pong iba pa. Sarili po, no? Sarili.
Ating sarili. Bakit sarili na? Sa eksaktong pananalita, hindi po yung sarili lang. Sa loob natin, meron pong lumang pagkatao. Kung ligtas na po tayo, may tanong ako sa iyo, minamahal niyo po ba ang Panginoon? Minamahal niyo po ba ang Panginoon? Minamahal ko ang Panginoon. Itaas ng kamay. Minamahal ko po ang Panginoon. Okay? Natural po ito. Natural. Dati, minamahal niyo po ba ang Panginoon? Dati, hindi talaga totoo. Ngayon, dahil nauna po natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya minamahal po natin ang Panginoon. Tama po? Tama po. Yung pang bagong pagkatao na dating wala. Ngayon meron. Pero meron pa rin pong dating pagkatao na tumitira sa atin. Ayaw niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Ayaw niya sumunod sa salita ng Diyos. Kaya meron pong dalawang pagkatao, sabi ng Biblia sa loob natin. Kaya sino ang tunay na ako? Yung dating pagkatao o yung bagong pagkatao? Yung bagong pagkatao, ito pa ay tunay na ako. Dapat ingatan natin yung ating bagong pagkatao. Okay po? Ingatan mo ang inyong puso. Kaninong puso? Puso ng bagong pagkatao, puso ng dating pagkatao? Puso ng bagong pagkatao. Ingatan mo ang inyong puso ng bagong pagkatao. Paano po? Lumaban kayo sa dating pagkatao. Ano ang dating pagkatao? Ano ang bagong pagkatao? Ano ang kaisipan ng bagong pagkatao? Ano ang kaisipan ng lumang pagkatao? Paano natin malaman? Sa pangitan ng Biblia. Kaya kahit sinabi ng Bible na ganito-ganito, ayaw pa rin po paminsan yung ating puso. Bakit po? Kasi ito pa ay galing sa dating pagkatao. Okay, naintindihan po ba? Ito dapat tanggihan. Sabi ng Biblia, patayin mo ang gawa ng laman. Giyera na ito. Giyera. Okay po, naintindihan po? Sino po ako? Yung katawan po, kung walang kamay, wala na? Kung wala na ako? Kung walang paa, wala na ako? Nandito pa rin yung ako. Saan yung ako? Sa loob. Sa loob. Ito naman, bahay lang yon. Bahay para sa espiritu ko. Yung tunay na ako, yung espiritu ko. Naintindihan po ba? Ito ang bahay lang. Itong salamin. Itong kainan. Itong siyal. Naintindihan po? Ito ang poste. Naintindihan po? Ito ang bubungan. Yung pang sinabi ng Bible doon sa Ecclesiastes. Ito ang temporary house. Ano po? Para sa ating espiritu. Naintindihan po ba? Ang problema dati, yung espiritu natin ay patay na. Pero binubuhay ng Diyos. Yung ating patay na espiritu sa pangitan ng salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig niya, sakripisyo niya, dugo ni Kristo. Kaya ginisingin ng Diyos yung ating patay na yung konsensya. Kaya po, magkaroon kami ng panibagong konsensya, panibagong buduhi, panibagong puso. Yung pang bagong pagkatao. Palakasin mo ang pagkataong loob, bagong pagkatao. Patay mo ang dating pagkatao, pagkataong panabas. Yung pang sinabi ng Bible. Okay po, naintindihan po? Kaya Roma chapter 8, sapagkat kaisipan ng laman ay kamatayan. Meron pong kaisipan ng dalawang klase. Kaisipan gikan sa laman. Ang kaisipan gikan sa espiritu. Ito ay buhay
tunay na kapayapaan. Okay? Sa ating buhay. Sapagkat ang kaisipang lalaman, pakapuot laban sa Diyos. Hindi ito napasakop sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Ang mga nasa laman, hindi makapakbigay lugos sa Diyos. Kaya huwag kayong umaasa po yung dating pamumuhay nyo, walang kabutihan doon. Walang kahit konting kabutihan doon. Purong kasalanan sa harapan ng Diyos. Itim na itim. Kaya po si Jesus ay pinako sa cross. Naintindihan po? Dapat baguhin natin ang lahat. Ano po? Naintindihan po? Ano pong lahat? Paano? Dapat tanggihan natin yung dating pagkatao ng lahat. Kasi wala daw po doon ng kabutihan. Kaya, verse 9 po hanggang 13, kaya ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Oh, may laman ako. Pero sabi niya, kayo'y wala sa laman. Sino po ito? Yung ligtas na kaluluwa. Kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang manatili sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Kaya ano pang tinutukoy ni Apostle Pablo? Tunay na ako, yung ligtas na ako. Okay po? Tunay na ako. Yung tunay na ako, nasa Espiritu sa Espiritu Santo. Yung dating pagkatao, hindi po ito tunay na ako, peke na nagawa ni Satanas. Kaya kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang manatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ligtas na po tayo, yung Espiritu ng Diyos ay tumitira sa atin, sa loob ng ating Espiritu, subalit kung ang sinuman walang Espiritu ni Kristo, siya din hindi sa Kanya. Kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Kaya po verse 12, kaya nga mga kapatid, okay, basahin po natin ng sabay-sabay, 12 and 13 po, 3, 2, 1. Kaya kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo'y mamamatay. Ano po? Yung Kristiyanong pamumuhay, nasisira. Subalit kung sa pangitan ng Espiritu, pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo'y, sino? Yung tunay na ako ay mabubuhay. Okay, naintindihan po ba? Kaya kung hindi po sila ligtas, paano nila naintindihan yung mga mensaheng ito? Impossible na. No? Naintindihan po? Impossible itong naintindihan ng mga hindi ligtas. Kasi wala naman ni Espiritu Santo. Hindi pa sila ligtas. Kaya, dili maayo kung buhaton nato ang usa ka butang nga wala ta sa tinuod gusto. Mas maayo kung buhaton nato kung tinubuok ang kasing-kasing. O tama. Tama po, kung sana, ganon sana. Pero sabi ng Biblia, impossible po ito sa mga dating pagkatao, sa laman. Kaya, tanggihan mo ang dating pagkatao. Patayin mo ang laman. Ano? Naintindihan po? Ayaw nilang sumunod sa salita ng Diyos. Sino po? Yung dating pagkatao. Pero, yung mga tunay na ligtas, gusto-gusto kong sundin ang salita. Kaya meron pong dalawang isip. Nagdadalawang isip tao sila. Nagdadalawang isip. Kung ligtas na po, dati, isang isip lang. Sa inuman, sige. Sugala, sige. Walang conflict. Ngayon, nagdadalawang isip. Hindi yata pwede. Magkaroon tayo ng dalawang isip. Bakit po? Kasi may ligtas na. Naintindihan po? Kaya paminsan nahirapan po kayo kahit sa linggo lang, paka-10 sa linggo, manatili kayo sa, simple lang, yung Kristiyanong pamumuhay, madali lang. Tuloy-tuloy na lang sa linggo po. Sige po pastor, okay, madali lang. Pero pagdating sa linggo, daming isip. No?
Ay, pagod kapoy. Ulan. Ay, mainit. Kung paano kaya? Paminsan init, paminsan. Paraiso ba dito? Wala'y paraiso ngayon. Palaging may ulan, palaging mainit, palaging may hangin naman. Palaging kapoy. Sino ang hindi pagod? Daming isip pumasok. Kung gusto, maraming paraan. Tama, yun tama. Yun ang tama. Kung gusto, kayang-kaya yun. No? Tama po ba? Naintindihan po? May announcement ng barangay, next Lord's Day, next Sunday, may ayuda daw. Punta kayo sa barangay, 6 a.m. First come, first serve. Dami na yung tao. Sa umaga, 4 a.m., pila na. Tama po ba? Naintindihan po? Kung gusto, kayang-kaya na. Pagod, ay okay. Kahit pagod, okay na. Tama po ba? Pwede pong ganun sa church po dito, pero hindi po kami peke, kaya wala po kaming ayuda para sa iyo. Okay ba? Meron pong gantimpala sa langit. Naintindihan po? Tapos, grabe pala ang saya pala kapag gumagawa ng kasalanan. Parang boring yung sinasabing huwag gumagawa ng mali. I-enjoy na lang ang mundo natin. Lingaw naman di ay kayo ang pakpakasala. Murak boring dah kayo ang pangingon nga ayaw buhata. Enjoy na lang sa kalibutan. Kaya maaaring masaya sa una sa paggawa ng kasalanan, pero pansamantala lang ito. Ang tunay na kagalakan hindi nasa pamumuhay ng ganyan, kundi nasa paksunod kay Lord. Kaya po, mag-enjoy daw sila. Mga Kaikan chapter 6, verse 32. Proverbs, Kaikan, chapter 6, verse 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. Walang sariling bais siyang nangalunya, ang gumagawa niyan ay sarili ang sinisira. Sarili ang sinisira. Okay po. May iba naman, ay, may partner sila ganito, tapos pagkatapos ng ilan, wala na naman. May partner pa ulit, wala na naman. Balik-balik, palit-palit. Walang sariling bais siyang nangalunya. Ang gumagawa niyan ay sarili ang sinisira. Yung buhay nila nasisira. Kahit mayaman sila, kahit ano pang patotoo ng mga artista sa Amerika na mga napakayaman. Very depressed daw yung buhay nila. Maraming mga kotse, bahay, mga babae, lalaki, marami. Pero yung puso nila, yung buhay nila, napakadilim. Kaya ito po ay pakana ni Satanas. Gaya ng drog. Ay masaya. Kung siguro, kumain sila ng drug sa unang beses, masaya talaga. Nasisira ang buhay nila. Sakit. Kaya sa pasimula naman, ang kasalanan ay tilang masaya, ngunit ito ay nagdadala ng pakasira sa huli.
Masama ang bunga. Mapait ang bunga. Masaya lang sa kasalanan sa simula lang. Kaya yun po ang nangyari kay Haring David. Ginawa niya yung malaking kasalanan. Sa simula, masaya. Pero sa huli, mapait ang buhay niya. Kaya ang sala makalingaw sa sugod, pero daotan ang resulta. Kaya ang Diyos ay hindi naghihipik sa kasayahan. Nais niyang tayong mapuno ng tunay na kagalakan mula sa Kanya. Tunay na kagalakan. Ang biyaya ng Diyos laging bukas para sa nagsising puso. Kaya, huwag kayong pataya, mga kapatiran. Pansamantalang kasiyahan lang, pero sa huli, masama ang bunga. Kaya murak lingaw, pero sa tinuod, makaguba o makapriso. Kaya sala ipakita ang kalipay karon, pero tago ang kasakit og kataot unya. Tago. Kaya iwasan po natin ng ganitong bagay. Tapos, paminsan, sa church po, yung iba naman, hindi naman tumutulong. Yung iba naman, hindi naman umattend. Bakit ako pa? Busy ako, hindi na rin ako sasali. Ang uban, wala man naktabang. Ngano ako pa rin? Dili na lang ko mo appeal. So tama ba ito? Kasinungalingan. Kaya Mateo chapter 6 verse 1, mangingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harapan ng mga tao upang makita nila. Mangingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harapan ng mga tao. Dati po, noon, ako din po isang cell group leader doon sa Source Central Church. So meron pong mga ministry na ina-assign sa aming cell group. So marami po, isa sa kanila ay cleaning CR sa second floor ng Source Central Church. So CR for men. Okay? Yung cell group namin ay mutama lang, pero yung edad nila medyo matanda na po. Yung kung patating sa lalaki, medyo matanda na. Tapos purong nanay, tapos ganon. Kaya paminsan ako lang po available para sa paglilinis ng CR. Ako lang available. Siyempre, kahit kanon, para sa Panginoon, naglilinis ako ng CR. Kaya paminsan, mga pastor, evangelist, pumasok sa CR, brother, ikaw lang po. Opo, kasi ganito. Pero tuloy-tuloy na lang ako sa isang taon. Kung nandun pa ako sa cell group, bago ako lumipas sa iba, anong problema doon? Para kanino po ito? Para kanino po ito? Para kanino po ito? Para sa Panginoon naman, anong problema doon? Kaya sabi ko, mas maganda yung lahat ng gantimpala sa akin na, sa akin pala lahat. Tama po. Hindi ito ibig sabihin, huwag kang punta dito, ako na lang bahala para sa akin lahat yung kantimpala. Hindi po ito ibig sabihin. Sama-sama tayo, mas maganda kung sama-sama. Ano po? Tama po? Naintindihan po? Tinuktukso ni Satanas. Bakit ikaw pa? Wala naman iba. Bakit ikaw pa?
Pagod naman kayo. Unfair. Unfair? Kung walang gantimpala, unfair. May gantimpala naman po. So, para kanino pa ito? Para sa kanila yan? Kaya Colossus chapter 3, hindi naman sa church, kahit saan po tayo, dapat ganito po tayo. Colossus chapter 3 verse 23 hanggang 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Anumang ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalamana. Paklingkuran ninyo ang Panginoon Hesus Kristo. Okay, naintindihan po? Klaro po? Okay, so kaya po, next week naman may summary trip po tayo. Tama po? So meron pong mga kaluluwa na darating. Meron po kayong invitee po. Mag-invite tayo sa ngayon linggo, okay po, kay isang kaluluwa, tama po. Tapos sama-sama tayo para iligtas ang mga kaluluwa sa pangitan ng summary trip na ito. Naintindihan po? Naintindihan po? Klaro po? Kung klaro, itaas na yung kamay. Okay, salamat po. Okay. Hanggang dito po tayo ngayon muna. Okay. Manalangin po tayo. Maabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakara ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong dakilang biyaya, ang sakripisyo sa krus, kami po ay naligtas mula sa walang hanggang pagturusa. Salamat po, Panginoon, sa inyong lahat ng sakripisyo, ang pagtsatsaga tungo sa amin. Kaya po bilang ligtas na nakatanggap ng ganitong mahalagang pag-ibig ng Diyos, gusto naming mabuhay para sa inyong kaluwalhatian. Kaya tulungan niyo po kami upang lumaban sa Satanas sa pangitan ng katotohanan at sa pangitan ng pagbabago ng ating buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, salamat.